Iniwan akong duguan sa kalsada ng sarili kong asawa upang protektahan ang kanyang kabit habang nakagapos ako sa sakit sa higaan ng ospital. Pilit nilang inagaw ang huling patak ng aking danggal at pamana ng aking ama. Ngunit hindi ako susuko. Ang bawat luhang pumatak ay magiging apoy ng katotohanan. Magbabayad ang mga nagkanulo sa akin. Luluhod ba ang masama o tuluyan akong babangon kaysa mag-aksaya pa ako ng pera para sa hospital bill mo? Mas gusto ko nang tapusin ang kalokohang kasal na to. Ang mga salitang iyon ay hindi nagmula sa isang stranger sa kalsada, kundi sa labi ng lalaking ipinagpalit ni Nerissa ang 5 taon ng kanyang buhay. Nakahiga si Nerissa sa malamig na kama ng Makati Medical Center. Ang kanyang kanang binti ay nakagapos sa mabigat na semento at ang bawat paghinga ay parang bumabaon na libu-libong karayo sa kanyang nabasag na ribs. Bago pa man dumating ang madaling araw, pabalik na siya mula sa 12 oras na shift sa butika nang gulungan ng isang itim na sasakyan ang kanyang katawan sa madilim na kalsada. Ang perang pilit niyang tinitiis kitain gabi-gabi para sa pangarap nilang tahanan, ang mismong perang yon ang dahilan kung bakit siya nakahiga ngayon sa pagitan ng buhay at kamatayan. Inihagis ni Roldan ang isang mabalasik na folder ng papeles sa ibabaw ng nasaktang dibdib ni Nerissa. Ang bigat ng papel ay nagdulot ng matinding kirot sa kanyang mga pasa, ngunit wala iyon sa kalahati ng sakit na gumuhit sa kanyang puso. Roldan? Anong ibig sabihin nito? Ang boses ni Nerissa ay parang tuyong dahon na pilit humihinga sa gitna ng tinik. Magpirma ka na lang, Nerissa. Huwag ka nang magdrama. Malamig na tugon ni Roldan habang inaayos ang kwelyo ng kanyang mamahaling polo shirt. Inilipat ko na ang natitirang pera sa savings account para sa paunang bayad sa bagong condo unit sa BGC. Kasama ko si Leandra na magpapatakbo ng bagong branch ng kumpanya. Hindi ko pwedeng ibaon ang kinabukasan ko dahil lang sa aksidente, and ikaw rin naman ang may kasalanan sa pagiging tang-amo. Nanuyo ang lalamunan ni Nerissa. Naramdaman niya ang malamig na pawis na pumapatak mula sa kanyang noo patungo sa kanyang pisingi. Ang kanyang mga daliri sa kaliwang kamay ay siil na nakakapit sa gilid ng kumot kumakapit sa natitirang katiting na lakas na meron siya. Sa loob ng 5 taon, pinalampas niya ang pambabaliwala ni Roldan ang panlalait ng kanyang biyenan at ang walang katapusang pagtatrabaho hanggang madaling araw para lamang maipagamot ang pamilya nito at maipon ang bawat piso. Inubos mo ang pera para sa operasyon ko. Bulong ni Nerissa ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pagkawasak. Roldan, asawa mo ako? Halos hindi ako makagalaw. Paano ako papagalingin ng doktor kung... Pabigat ka lang sa akin, Nerissa. Putol ni Roldan ang kanyang boses ay puno ng galit at kawalan ng pakiramdam. Tingnan mo nga ang sarili mo. Mula nang makasal tayo, wala ka nang dinala, kundi kamalasan si Leandra marunong humawak ng negosyo. May pakinabang siya. Ikaw isang tindera sa butika na walang ibang alam, kundi ang magreklamo at maging sakitin. Ayoko nang magtapon ng pera sa'yo. Wala ni isang luha ang pumatak sa mga mata ni Nerissa. Ang matinding sakit ay hindi na lumabas bilang iyak, kundi bilang isang nakalulunod na kadiliman na pumuno sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang puso ay parang pinupunit ng walang awa, habang pinagmamasdan ang mukha ng lalaking minsang nangako sa harap ng altar na aalagaan siya sa hirap at ginhawa sa sakit at kalusugan. Inilabas ni Roldan ang isang itim na bolpen at ibinagsak ito sa tabi ng folder. Pumirma ka na bago pa pumasok ang biyenan mo. Dahil kung hindi ka pipirma, sisiguraduhin kong kahit isang gamot mula sa ospital na to ay walang makakarating sa'yo. Papalayasin kita sa bahay bago lumubog ang araw. Tumingin si Nerissa sa ibabaw ng malamig na papeles. Ang pamagat na nakasulat sa itaas, kasunduan sa diborsyo at pagbawi ng karapatan ay parang tatak ng kamatayan para sa kanyang nakaraan. Sa kabilang banda ng kanyang isip, mabilis na naglakbay ang kanyang gunita sa mga gabi kung kailan hinahilot niya ang mga paa ni Roldan matapos itong umuwi ng lasing sa mga umagang gumigising siya ng maaga para ipagluto ang pamilya nito bago siya pumasok sa trabaho. Ang lahat ng iyon ay itinapon lang na parang basurang walang halaga. Ganon na lang ba yun, Roldan? Mahinang tanong ni Nerissa
habang nakatitig sa mga mata ng lalaki. Ang 5 taon, wala man lang bang natira kahit katiting na awa. Ang awa ay para sa mga taong may halaga, malamig na sagot ni Roldan bago tumalikod at humakbang patungo sa pintuan. Wala kang halaga sa akin, Nerissa. Kahit kailan hindi ka naging sapat. Lumabas si Roldan at isinaradong pilit ang pintuan. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging napakabigat, parang isang libingan na dahan-dahang humihigop sa huling hininga ng buhay. Naiiwan si Nerissa na nakahiga sa kadiliman, ang kanyang katawan ay basag, ang kanyang puso ay nagkalat sa durog ng mga piraso. Habang tumititig siya sa kisame ng ospital, isang tanong ang patuloy na nagreetso sa kanyang nanginginig na diwa. Hanggang kailan magiging kasalanan ang magmahal ng tapat sa taong walang ibang alam kundi ang mang-apak ng danggal? Napakaswerte mo pa rin, Nerissa, dahil pinapahintulutan ka naming huminga sa silid na to gamit ang pondo ng pamilya namin. Ang boses na iyon ay parang matalas na basag na bubog na muling humiwas sa sariwang sugat ni Nerissa. Pumasok si Doña Celestina sa kwarto ng ospital. Ang kanyang mamahaling pabango ay mabilis na humalo sa amoy ng gamot at antiseptiko. May hawak siyang kulay gintong paypay, habang ang kanyang matitigas na mata ay nakatingin kay Nerissa na parang nakakakita ng isang maruming basahan sa sahig. Tingnan mo ang sarili mo, patuloy ni Doña Celestina habang pinalalapit ang kanyang mukha sa kama. 5 taon kang pinalamon at tinanggap ng pamilya Villarreal sa kabila ng pagiging hampas lupa ng pamilya mo. At ngayong, kailangan ng anak ko ang kapayapaan para sa negosyo niya, patuloy ka pa ring nagiging pabigat? Pilit na iginalaw ni Nerissa ang kanyang tuyong labi. Mama, ako po ang nabangga. Halos hindi na po ako makahinga sa sakit. Huwag mo akong matawag-tawag na mama. Bulyaw ni Doña Celestina habang mabilis na pinalalakas ang pagpaypay sa kanyang muka. Wala akong menor de edad o basurang manugang na, tulad mo, walang utang na loob. Nakalimutan mo na ba kung sinong nagpakain sa'yo nang mamatay ang ama mo? Kami ang pamilya Villarreal, kaya huwag kang mag-inarte na parang ikaw ang api rito. Naramdaman ni Nerissa ang matinding panlalambot ng kanyang tuhod sa ilalim ng kumot. Ang salitang utang na loob, ang mismong kadena na ginamit ng pamilyang ito upang pilitin siyang magtrabaho ng walang pahinga sa loob ng 5 taon. Siya ang nag-aayos ng bahay, siya ang nagbabayad ng kuryente at tubig mula sa kanyang maliit na sweldo sa butika, at siya ang nag-aalaga sa matanda kapag may sakit ito. Lunit sa mata ni Doña Celestina, siya ay nananatiling isang pulubi na dapat magpasalamat sa bawat natitirang-tirang pagkain. Pumirma ka na sa papeles ng diborsyo? Utos ni Doña Celestina habang itinuturo ang folder sa ibabaw ng talahanayan. Huwag mong tungisan ang pangalan ng anak ko sa lipunan. Si Leandra ay mula sa iginagalang na pamilya sa Maynila. Yuyukod ka at magpapasalamat ka dahil pinakawalan ka pa ni Roldan. Nang hindi kumilos ang mga kamay ni Nerissa dahil sa pangininig, dumiin ang daliri ni Doña Celestina sa mismang pasang balikat ng babae. Ang matinding kirot ay kumalat sa buong katawan ni Nerissa na naging dahilan upang mapasingap siya sa sakit. Are, Mama, nasasaktan po ako. Pilit na usal ni Nerissa, ang kanyang boses ay napuno ng pakiusap. Aray. Malamig na tumawa si Doña Celestina habang mas lalo pang idinidiin ang kanyang daliri sa sugat. Mas masakit ang ginagawa mo sa reputasyon ng pamilya namin kapag hindi ka pumirma bago matapos ang araw na to. Sisiguraduhin kong wala kang babalikang bahay sa San Lorenzo. Itatapon ko ang lahat ng lumang gamit mo at ng tatay mo sa kalsada. Inalis ni Doña Celestina ang kanyang kamay at dahan-dahang pinunasan ang kanyang daliri gamit ang isang munting panyo na parang nadumihan sa paghawak sa balat ni Nerissa. Wala ni isang luha ang pumatak sa mga mata ng dalaga. Sa halip na humagulgol, naramdaman ni Nerissa ang isang malamig na pagbabago sa kanyang loob. Ang bawat sugat, ang bawat pambaba, liwala at ang bawat panlalait ng matandang ito ay naging matitigas na bato sa kanyang dibdib. Bakit po kayo nagmamadali, Doña Celestina? Mahinang tanong ni Nerissa, ang kanyang boses ay biglang naging pantay at malamig. Kung wala naman kayong itinatago, bakit ayaw niyo akong ilipat sa ibang ospital kung saan pwedeng masuri ang buong katawan ko?
Kumislap ang gulat at galit sa mga mata ni Doña Celestina. Mabilis niyang inayos ang kanyang bag habang nanginginig ang kanyang mga labi sa galit. "Huwag mo akong susubukan, Nerissa. Isang pulubi ka lang na walang laban sa amin." Tinalikuran ni Doña Celestina ang kama at humakbang patungo sa pintuan. Isinarado niya ang pinto ng napakalakas na nag-iwan ng matinding katahimikan sa buong silid. Naiiwan si Nerissa na nakatitig sa malamig na kisame, ang kanyang balikat ay kumikirot pa rin. Ngunit sa gitna ng dilim, narinig niya ang mahinang pagtunog ng telepo. No sa hallway sa labas, si Doña Celestina na balisag-balisang nag-uutos sa kabilang linya na pabilisang itago ang mga lumang rehistro ng sasakyan ng kumpanya. "Anong lihim ang pilit ninyong ibinabaon sa ilalim ng aking dugo?" "Ineng, huwag kang matakot. May nakakita sa nangyari sa iyo nung gabing yon." Ang mahinhin at paos na boses na yon ay hindi nagmula sa isang doktor o nurse, kundi sa isang matandang lalaking may suot na kupas na sombrero at simpleng kamisya de chino. Dahan-dahang lumapit si Mang Elpidio sa tabi ng kama ni Nerissa matapos tiyakin na walang tao sa hallway ng ospital. Si Mang Elpidio, isang matandang driver ng jeepney, nakilala ni Nerissa dahil madalas siyang sumasakay sa biyahe nito tuwing umuuwi mula sa butika. "Mang Elpidio," mahinang usal ni Nerissa habang pinipilit na igalaw ang kanyang leeg. Anong ginagawa niyo rito?" Inilabas ng matanda ang isang basong tubig mula sa maliit na mesa at inabot ito sa nanginginig na kamay ng dalaga. "Uminom ka muna, Ineng. Nakita-kita sa kalsada ng Makati nung gabing yon. Ako ang tumawag ng ambulansya." Napatitig si Nerissa sa matanda. Ang kanyang puso ay biglang bumilis ang tibok. "Kayo po ang nagdala sa akin dito." "Hindi lang yun, Nerissa," mahinang bulong ni Mang Elpidio habang pinalalapit ang kanyang mukha sa kama. "Ang jeep ko, may nakakabit na maliit na kamera sa unahan. Nakuhaan ng kamera ang buong nangyari." Inilabas ni Mang Elpidio ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa ng kanyang pantalon at iniharap ang screen sa mga mata ni Nerissa. Sa maliit at malabong screen, dahan-dahang gumalaw ang video ng madilim na kalsada. Nakita ni Nerissa ang sarili niyang anyo habang naglalakad sa tabi ng kalsada na may dalang payong. Pagkatapos isang itim na SUV, ang mabilis na gumulong patungo sa kanya, sumagasa sa kanyang katawan at nag-iwan sa kanya sa basang kalsada. Ngunit ang kasunod na eksena, ang tuluyang pumatay sa natitirang piraso ng puso ni Nerissa. Huminto ang SUV sa hindi kalayuan. Bumukas ang pintuan ng driver's seat at lumabas si Leandra na halatang balisa. Ngunit mula sa passenger seat, lumabas ang isang lalaking kilalang-kilala ni Nerissa kahit sa kadiliman. Si Roldan. Hindi man lang tumakbo si Roldan patungo sa duguang katawan ng kanyang asawa. Sa halip, mabilis nitong tinanggal ang temporary plate number ng sasakyan, itinulak si Leandra pabalik sa loob at mabilis silang tumakas sa kadiliman ng gabi. Nanuyo ang lalamunan ni Nerissa. Ang hangin sa kanyang lalamunan ay parang nawala at ang buong silid ay naging napakamalamig. Pinalitan ng Roldan na iyon ang plaka upang protektahan ang negosyo at ang kanyang kabit habang ang sarili niyang asawa ay hinayaang mamatay sa gitna ng basang kalsada. "Patawarin mo ako, Ineng, kung hindi ko agad nahabol ang sasakyan." Nanginginig ang boses ni Mang Elpidio habang inilalagay ang baso ng tubig sa kamay ni Nerissa. "Pero hindi ako papayag na matabunan ng katotohanan. Ineng, hindi ka nag-iisa." Ang mainit na baso ng tubig sa kamay ni Nerissa ay naging simbolo ng huling patak ng pag-asa sa gitna ng matinding pagtataksil. Wala na ang mga luha sa kanyang mga mata. Ang matinding pagkawasak at lungkot ay dahan-dahang pinalitan ng isang matalas at malamig na galit. Isang galit na hindi na humihingi ng awa kundi humihingi ng katarungan. "Ibigay niyo po sa akin ang kopya, Mang Elpidio." Mahinang sabi ni Nerissa, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. "Pakiusap." Mabilis na inabot ni Mang Elpidio ang isang maliit na kulay itim na flash drive at ibinigay ito sa dalaga. Habang hawak ni Nerissa ang maliit na bagay na yon, napansin niya ang isang detalye sa likod ng SUV sa video,
ang maliit na lumang logo ng kumpanya ng transportasyon na dating pagmamay-ari ng kanyang namatay na ama. Bakit naroon ang tatak ng aking ama sa sasakyang ginamit para patayin ako? Naramdaman ni Nerissa ang mabilis na paghigpit ng hawak niya sa flash drive at mabilis itong itinago sa ilalim ng kanyang unan nang marinig niya ang mabibigat na yabag ng sapatos ng guard na nagpapatrolya sa hallway patungo sa kanyang silid. Walang sinumang may karapatang tratuhin ka ng ganito, Nerissa. Magsisisi sila sa araw na pumatak ang dugo mo sa kalsada. Ang boses na iyon ay puno ng otoridad at matinding galit. Si Ate Kalina Robles, ang matalik na kaibigan ni Nerissa noong kolehiyo na ngayon, ay isa ng tanyag na abogado sa Maynila. Ay mabilis na pumasok sa silid habang isinasaayos ang kanyang itim na blazer. Nang mabalitaan niya mula kay Mang Elpidio ang nangyari, agad siyang lumipad patungo sa ospital ng walang halagang kapalit. Umayo si Kalina sa tabi ng kama habang isinasaksak ang flash drive ni Mang Elpidio sa kanyang laptop. Habang paulit-ulit na pinapanood ang video ng hit and run, dumiin ang hawak ng abogado sa gilid ng kanyang mesa. Kriminal ang ginawa nila. Malamig, ngunit matalas na sabi ni Kalina habang nakatitig sa screen. Hindi lang ito simpleng aksidente sa kalsada. May elemento ito ng reckless imprudence resulting in serious physical injuries at mas mabigat ang abandonment of one's own victim. Si Leandra ang nagmamaneho. Ngunit si Roldan ang nag-utos na tumakas at nag-alis ng plaka. Pwedeng maging yutak o accessory to the crime si Roldan. Inilagay ni Kalina ang kanyang kamay sa ibabaw ng nanginginig na mga daliri ni Nerissa at mahigpit itong hinawakan. Hinding-hindi ko hahayaang tapakan nila ang danggal mo, Nerissa. Pangako ko yan sa'yo. Ang simpleng paghawak na iyon ay nagdala ng matinding init sa malamig na dibdib ni Nerissa. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw ng dilim na ramdaman niya na may isang taong nakatayo sa kanyang tabi na handa siyang ipaglaban. Habang sinusuri ni Kalina ang mga bank record ni Roldan gamit ang kanyang mga legal na koneksyon, lalong nagliwanag ang pagnanakaw ng pamilya Villarreal. Tingnan mo to, Nerissa. Nung mismong gabing nakahiga ka sa emergency room, inilipat ni Roldan ang 500,000 piso mula sa savings account ninyo patungo sa account ni Leandra. Ginamit nila ang pera mo para sa paunang bayad sa isang luxury condo sa BGC. Nanliit ang mga mata ni Nerissa sa matinding sakit ng loob. Ang perang yon ay katas ng kanyang dugo pawis at walang tulog na mga gabi sa butika, mga perang nakalaan sana para sa kanyang operasyon at pagpapagaling. Pumasok sa silid, si Nanay Rosa ang mabait na nurse. Dala ang bagong bandage at mainit na sabaw. Dahan-dahan niyang pinalitan ng balot sa sugat ni Nerissa habang binubulungan ito ng pampalakas ng loob. Huwag kang mawawala ng pag-asa, anak. Ang Diyos ay nakakakita sa mga taong nagtitiis. Tumingin si Kalina kay Nerissa nang may matalas na plano. Para magtagumpay tayo, Nerissa, kailangan nating maglaro sa sarili nilang laro. Huwag kang magpapakita ng galit o hinala. Magpanggap kang mahina, takot at handang sumuko. Isang araw, bago ang kanilang malaking charity gala sa ospital, ilalatag natin ang bitag. Isinara ni Kalina ang kanyang laptop habang may tinitingnan sa kanyang cellphone. Biglang tumigil ang kanyang mga daliri nang makatanggap siya ng isang urgent email alert mula sa Land Registration Authority at sa Securities and Exchange Commission. Ano yun, Kalina? Takang tanong ni Nerissa. Tumingin si Kalina kay Nerissa na may halong gulat at pagtataka. May nakakabit na lihim na account sa kumpanya ng transportasyon na ginagamit ni Roldan at ang tunay na pangalan na nakatala bilang pangunahing may-ari nito ay ang namatay mong ama. Hindi lang nila inagong ang pera mo, Nerissa. Pilit nilang ibinaon ang buong pamana ng tatay mo. Inilagay ni Ate Kalina ang isang makapal na folder ng mga lumang dokumento sa ibabaw ng kumot ni Nerissa. Ang mga papel ay may opisyal na tatak ng Securities and Exchange Commission at ng isang kilalang trust fund bank sa Maynila. Dahan-dahang binuksan ni Nerissa ang folder. Sa pangunahing pahina, malinaw na nakasulat ang pangalan ng kanyang namatay na ama, Gregorio Lacsamana. Nung nabubuhay pa ang tatay mo, paliwanag ni Kalina habang nakatitig sa mga mata ni Nerissa, siya ang pangunahing nagpasok ng puhunan at fleet na mga sasakyan sa kumpanya ng pamilya Villarreal.
Dahil sa pagtitiwala niya sa ama ni Roldan, pumayag siyang pamahalaan muna nila ang negosyo habang bata ka pa. Nangiinig ang mga daliri ni Nerissa habang binabasa ang mga kasunduan sa trust fund. Ibig sabihin, ang buong kumpanyang ipinagmamay-abang ni Doña Celestina ay... Iyon, Nerissa. Putol ni Kalina. Nakalagay sa kasunduan na sa oras na sumapit ka sa edad, na 30 na mismong edad mo ngayong taon, otomatikong lilipat sa pangalan mo ang 51% ng mga stocks ng kumpanya. Ikaw ang majority shareholder. Ang salitang iyon ay parang isang kidlat na nagpadilim at nagpaliwanag sa buong kwarto. Doon naintindihan ni Nerissa ang lahat. Naintindihan niya kung bakit gano'n na lamang ang pagmamadali ni na Doña Celestina at Roldan na palabasin siyang walang kwenta, pilitin siyang magdiborsyo at ipagkait sa kanya ang tamang gamot sa ospital. Nais nilang ipahayag na wala na siyang kakayahang magdesisyon sa sarili upang maagaw ang pamanang yon bago pa niya matuklasang ang katotohanan. Inilabas ni Nerissa ang kanyang lumang pitaka at kinuha ang isang kupas at tupi-tuping larawan ng kanyang ama. Hinaplos ng kanyang hinlalaki ang muka ng lalaking nagsumikap ng buong buhay para sa kanyang kinabukasan. "Papa!" Bulong ni Nerissa, ang kanyang boses ay puno ng emosyon at pagmamahal. "Akala ko iniwan mo ako ng walang laban. Protektado mo pa rin pala ako." Ang sakit sa kanyang dibdib ay tuluyang napalitan ng panibagong lakas. Hindi na lamang ito laban para sa kanyang sariling danggal, ito ay laban para sa natitirang pamana ng kanyang ama na pilit na nilalamon ng mga taong walang busog na kabaitan. Tumingin si Kalina sa kanyang cellphone. May natanggap akong balita mula sa isang mapagkakatiwalaang miyembro ng board. May lihim na kasunduang ipinapapirma sina Roldan at Doña Celestina sa iba pang opisyal ng kumpanya ngayong gabi bago ang kanilang malaking charity gala sa ospital. "Anong kasunduan?" tanong ni Nerissa. Bago pa man makasagot si Kalina, biglang tumunog ang cellphone ni Nerissa sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan ni Roldan ang nakarehistro sa screen. Pinindot ni Nerissa ang speakerphone. Agad na sumambulat ang galit at malamig na boses ni Roldan mula sa kabilang linya. "Nerissa, binibigyan kita ng huling 24 na oras. Kapag hindi ka pa pumirma sa kasunduan sa diborsyo at waiver bago magsimula ang charity gala bukas, sisiguraduhin kong ipapatapon kita sa kalsada at ipapabalik sa'yo ang lahat ng ginastos namin sa'yo." Tumingin si Nerissa kay Kalina na tumanggo naman sa kanya. Sa unang pagkakataon, walang bakas ng takot sa boses ni Nerissa nang sumagot siya. "Bukas, Roldan. Bukas na bukas. Ibibigay ko sa'yo ang nararapat sa'yo." "Mabuti naman at natuto ka na mag-isip, Nerissa. Akala ko ba naman magmamatigas ka pa?" Pumasok si Roldan sa silid na may suot na mamahaling terno, kasunod si Leandra na nakasuot ng kulay pulang damit at mamahaling alahas. Ang bawat hakbang ni Leandra ay puno ng pagmamay-abang habang nakahawak ang kanyang kamay sa braso ni Roldan. Nakahiga si Nerissa, sa kama ang kanyang katawan ay nakabalot pa rin sa bandage, habang ang kanyang mukha ay pinalitan niya ng ekspresyon ng matinding takot at panginginig. Iniyoko niya ang kanyang ulo upang itago ang matalas na liwanag sa kanyang mga mata. "Roldan, pakiusap." Mahinang humihikbi si Nerissa, ang kanyang boses ay parang isang taong nawala na ng lahat ng pag-asa. "Huwag niyo akong ipagtapon sa kalsada. Pipirmahan ko na ang papeles basta huwag niyo lang ititigil ang gamot ko." Lumapit si Leandra sa gilid ng kama, ang kanyang mga mata ay puno ng panliliit, habang pinagmamasdan ang duguang bandage sa binti ni Nerissa. "Tingnan mo nga ang sarili mo, Nerissa. Isang kahig, isang tuka ka na lang. Bagay talaga sa'yo ang magmakaawa. Huwag ka nang umasa na babalikan ka pa ni Roldan." Inilagay ni Roldan ang mga dokumento sa ibabaw ng maliit na talahanayan sa tabi ng kama. Ayan ang waiver at kasunduan sa diborsyo. Kapag pinirmahan mo yan ngayong araw, babayaran ng kumpanya ang huling 2 araw mo dito sa ospital. Pagkatapos nun, mag-isa ka na sa buhay mo. Sa mismong sandaling iyon, dahan-dahang pumasok si Ate Kalina sa silid na may dalang sariling briefcase. Nagpanggap si Kalina na isang simpleng legal consultant na kinuha ni Nerissa para sa pirmahan.
Bago pumirma ang aking kliyente, seryosong sabi ni Kalina habang iniaayos ang mga papel sa mesa. Kailangan lang nating tiyakin na kompleto ang mga pahina ng inyong kasunduan. Habang nakatutok ang pansin ni Roldan at Leandra sa panlalait kay Nerissa, mabilis at lihim na pinalitan ni Kalina ang huling pahina ng waiver. Ang pinalitang pahina ay hindi isang waiver para kay Nerissa. Ito ay isang formal na pag-amin na si Roldan ay may malaking utang sa personal na pondo ni Nerissa at kinikilala nito ang buong karapatan ng trust fund ni Gregorio Laksamana sa 51% ng kumpanya. Akin na nga yan, napakatagal nyo? Inip na sigaw ni Leandra habang kinukuha ang pen at mabilis na pumirma bilang saksi ng hindi man lang binabasa ang nilalaman ng huling pahina dahil sa labis na pagmamay-abang. Pumirma rin si Roldan ng walang alinlangang pagdududa. Tumingin si Nerissa sa ibabaw ng papel habang nakatundo ang kanyang mukha at nagpapanggap na umiiyak isang bahagyang ngiti ng matalas na tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. Inagaw ni Roldan ang pinal na dokumento mula sa mesa at humalahak ng malakas habang inakbayan si Leandra patungo sa pinto. Salamat sa pagiging tang-a ni Risa Kitakits na lang sa impyerno. Lumabas ang dalawa habang naririnig ang kanilang malakas na tawanan sa kahabaan ng hallway ng ospital. Naiiwan si Nerissa at si Kalina sa loob ng silid. Dahan-dahang itinaas ni Nerissa ang kanyang ulo. Wala ni isang luha sa kanyang muka, kundi isang malamig na tiyak na tagumpay. Ngunit bago pa man makapagsalita si Kalina, napansin ni Nerissa ang isang lalaking may suot na itim na jacket na nakatayo sa labas ng bintana ng kanyang silid sa ground floor na mabilis na kumuha ng letra gamit ang kanyang telepo no bago tumakbo sa kadiliman. Anong ginagawa niyo sa kanya? Bitawan niyo ang kama? Ang sigaw na iyon ni Nanay Rosa ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid ng ospital sa gitna ng gabi. Dalawang lalaking nakasuot ng simpleng puting damit na walang identification card ang dahan-dahang nagtutulak sa wheelchair at stretcher ni Nerissa patungo sa pinto ng emergency exit. Nakahiga si Nerissa. Ang kanyang boses ay pilit na sumisigaw nuit mahina pa rin dahil sa epekto ng gamot. Sino kayo? Saan niyo ako dadalhin? Manahimik ka na lang kung ayaw mo masaktan. Bulong ng isang lalaking may malaking tattoo sa leeg. Inutusan kami ni Doña Celestina na ilipat ka sa pampublikong pasilidad sa probinsya. Masyado ka nang nakakasira sa pamilya nila. Ngunit bago pa man maipuslit ng dalawang lalaki ang stretcher patungo sa madilim na hagdanan, humarang ang matangkad na anyo ni Mang Elpidio sa pinto. Nakadikit ang kanyang dalawang kamay sa magkabilang gilid ng pinto. Ang kanyang dibdib ay mabilis na nagnanaas sa matinding galit. Hanggat nakatayo ako, walang sasalakay sa batang ito, agaw ni Mang Elpidio habang buong lakas na itinutulak pabalik ang lalaki. Pumasok din si Ate Kalina kasama ang dalawang gwardiya ng ospital at isang opisyal ng barangay. Mabilis na napalibutan ng mga gwardiya ang dalawang lalaki na agad na nagtaas ng kanilang mga kamay. Ilegal ang ginagawa nyo! Galit na pahayag ni Ate Kalina habang inilalabas ang kanyang telepon upang kunan ng larawan ang mga muka ng dalawang tauhan. Kidnapping at illegal detention ang ikakaso ko sa inyo at sa sinumang nagbayad sa inyo. Bagamat nanginginig ang buong katawan ni Nerissa sa takot na muntik na siyang maipuslit sa madilim na pasilidad ang kanyang puso, ay napuno ng matinding init na makita ang kanyang mga kakampi. Ang isang matandang driver ng jeepney, isang simpleng nurse at isang matapang na abogado. Mga taong walang dugong kaugnayan sa kanya, ang siyang naging tunay na pamilya na nagtatanggol sa kanyang buhay. Habang kapiskod ng pulisya, ang isa sa mga lalaki napansin ni Ate Kalina ang isang bagay na nahulog mula sa bulsa ng panpan. Isang kulay gintong keycard na may tatak ng Executive Archive Room sa gitnang opisina ng Villarreal Transport. Bakit may hawak na susi ng opisina ng kumpanya ang mga bayarang taong to? Bulong ni Kalina habang inilalagay ang keycard sa isang plastic na transparent bag para sa ebidensya. Matapos mai-release ang seguridad sa silid at mailagay ang karagdagang 2 pulis na magbabantay sa pinto, dahan-dahang inayos ni Nanay Rosa ang kumot ni Nerissa. Sa ibabaw ng maliit na mesa, sa tabi ng kama, pumasok ang isang batang nurse na may dalang isang mamahaling sobre.
Ma'am Nerissa, may nag-iwan po nito sa nurse station para sa inyo, sabi ng nurse. Binuksan ni Kalina ang sobre. Ito ay isang eleganteng kulay gintong imbitasyon para sa Grand Hospital Charity Gala na gaganapin sa mismong bulwagan ng ospital bukas ng gabi. Sa ilalim ng imbitasyon, may nakasulat na maikling mensahe mula sa sulat kamay ni Doña Celestina. Tingnan mo kung paano ipagdiriwan ng buong lipunan ang tagumpay ng aking pamilya habang nakahiga ka sa dumi. Tumingin si Nerissa sa gintong imbitasyon. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpakita ng takot, kundi isang malamig na liwanag na handang humarap sa bukas. Tiyakin yan, yung lahat ng kamera ng mga mamamahayag ay nakatutok sa akin sa oras na magsimula ang programa. Ang boses ni Doña Celestina ay umalingaw-ngaw sa malaking bulwagan ng Makati Medical Center. Ang buong hall ay napupuno ng mamahaling palamuti, mga kulay gintong ilaw at malalaking bulaklak para sa Grand Hospital Charity Gala na inihanda ng pamilya Villarreal. Dumating ang mga kilalang negosyante, opisyal ng lungsod at mga miyembro ng Board of Directors ng kumpanya. Sa kabilang gilid ng entablado, nakatayo si Roldan na nakasuot ng mamahaling Amerikana habang nakahawak si Leandra sa kanyang braso na may suot na kulay pulang gabi na gawa ng sikat na designer. "Roldan, darling," bulong ni Leandra habang nakatitig sa mga bisita. "Ngayong gabi, malalaman ng buong lipunan na ako na ang bagong boses ng kumpanya. Nakatago na ba ang basurang yan sa kanyang silid?" Malamig na tumawa si Roldan habang umiinom ng alak sa kanyang baso. "Huwag ka nang mag-alala, Leandra. Napapirma na natin si Nerissa sa waiver. Wala na siyang anumang karapatan. Isang wala ng kwentang alaala na lang siya sa buhay ko." Ngunit sa panig ng technical na silid sa likod ng bulwagan, tahimik na kumikilos si Ate Kalina at si Mang Elpidio. Gamit ang tulong ng isang matapat na opisyal sa ospital na nakakakilala sa kabutihan ng ama ni Nerissa, naikabit ni Kalina ang kanyang laptop sa pangunahing projector at LED screen ng bulwagan. "Kumpleto na ang lahat, Kalina," bulong ni Mang Elpidio habang inaayos ang kanyang simpleng barong na hiram. "Nakahanda na ang video at ang mga pahina ng kasunduan." "Salamat, Mang Elpidio," tugon ni Kalina habang nakatitig sa monitor. "Ngayong gabi, mawawala ang lahat ng maskara nila sa harap ng buong bansa." Sa loob ng kanyang silid sa ospital, nakaupo si Nerissa sa kanyang wheelchair. Dahan-dahang sinusuklay ni Nanay Rosa ang kanyang itim at malambot na buhok sa harap ng maliit na salamin. Suot ni Nerissa ang isang simpleng puting damit na maayos at malenes, walang mamahaling alahas, ngunit may dalang liwanag ng tunay na danggal. "Maganda ka? At may danggal, Hija?" Mahinang bulong ni Nanay Rosa habang inilalagay ang isang munting bulaklak sa buhok ng dalaga. "Ipakita mo sa kanila kung sino ka talaga." Tumingin si Nerissa sa kanyang refleksyon sa salamin. Wala na ang takot at kawalan ng pag-asa. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay isang taong nakahanda ng bawiin ang pangalan ng kanyang ama at ang kanyang sariling buhay. "Salamat po, Nanay Rosa," sagot ni Nerissa habang hawak ang kamay ng matanda. "Para sa tatay ko at para sa lahat ng taong inabuso nila." Mabilis na gumulong ang wheelchair ni Nerissa patungo sa madilim na likuran ng malaking bulwagan. Sa mismong sandaling yon, namatay ang mga ilaw sa paligid at isang maliwanag na spotlight ang nakatutok sa gitna ng entablado kung saan umakyat sina Doña Celestina Roldan at Leandra upang magsimula ng kanilang talumpati. Ngunit habang nagsasalita si Doña Celestina sa mikropono tungkol sa kanilang mabuting puso, napansin ni Kalina na 3 pulis na nakasipyong damit ang dahan-dahang pumasok at pumuwesto sa 3 pintuan ng bulwagan. Isang malaking karangalan para sa pamilya Villarreal ang mag-alay ng tulong sa ating mga kababayan. Ang boses ni Doña Celestina ay buong-buo na umalingaw-ngaw mula sa mga speaker ng bulwagan habang nakangiti sa harap ng mga mamamahayag at mga kilalang negosyante. Sa tabi niya nakatayo sina Roldan at Leandra na tila mga hari at reyna ng gabi. Ngunit bago pa man makatapos sa kanyang talumpati, ang matanda dahan-dahang bumukas ang malaking double door sa gitna ng bulwagan. Gumingit ang katahimikan nang pumasok ang isang wheelchair na itinutulak ni Mang Elpidio. Nakaupo dun si Nerissa, nakasuot ng simpleng puting damit, may semento ang kanang binti. Ngunit ang kanyang mga mata
ay naglalabas ng isang liwanag na mas maliwanag pa sa mga ilaw sa entablado. Mabilis na naglingunan ang mga mamamahayag at bisita. Ang mga kamera ay agad na itinuon sa pumasok na dalaga. Sino siya? Bulungan ng mga negosyante sa paligid. Hindi ba't siya ang asawa ni Roldan Villarreal? Mabilis na nagbago ang mukha ni Doña Celestina. Nawala ang kanyang pilit na ngiti at pinalitan ng matinding galit at pananabik na maitago ang dalaga. Mabilis niyang kinuha ang mikropo at sumigaw sa mga security guard. Security! Ipalabas niyo ang babaeng yan! Galit na utos ni Doña Celestina habang pilit na humahawak sa desk. Pasensya na kayo mga bisita. Ang babaeng yan ay ang dating tindera sa butika na nawala ng tamang pag-iisip dahil sa isang aksidente. Ngunit bago pa man makalapit ang mga gwardya, humakbang si Ate Kalina sa harap ng entablado habang may hawak na sariling wireless microphone mula sa sound booth. Huwag kayong mga ngahas na hawakan siya! Ang boses ni Ate Kalina ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, matalas at puno ng awtoridad. Ang babaeng nakikita ninyo ay si Nerissa Laksamana Villarreal, ang opisyal at tunay na may-ari ng 51% ng mga stocks ng Villarreal Transport Corporation. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong bulwagan. Ang mga board members na nakaupo sa pampublikong mesa ay mabilis na nagtayuan sa matinding pagkabigla. Ano? Sigaw ng isang matandang miyembro ng board. Siya ang may-ari ng trust fund ng pamilya Laksamana. Nawala ng kulay ang mukha ni Roldan. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang nakatitig sa kanyang asawa. Sa tabi niya napahawak ng mahigpit si Leandra sa kanyang braso, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot at kaguluhan. Mula sa kanyang wheelchair sa gitna ng palapag, direktang tumitig si Nerissa sa mga mata ni Roldan. Wala ni isang bakas ng takot, ng galit, o ng pagmamakaawa sa kanyang mukha, kundi isang malamig matalas at walang kapantay na katatagan. Roldan! Mahinang sabi ng isang mamamahayag na agad itinapat ang mikropono sa mukha ng lalaki. Totoo bang ang asawa mo ang tunay na nagmamay-ari ng kumpanya ninyo? Bago pa man makasagot si Roldan, biglang kumislap at namatay ang mga pangunahing ilaw sa entablado. Sa gitna ng madilim na bulwagan, ang napakalaking LED screen sa likod ni Doña Celestina at Roldan ay biglang bumukas at naglabas ng isang napakasawiling liwanag. Gumuhit ang matatalas na linya ng video sa dambuhalang LED screen sa likod ni Doña Celestina at Roldan. Ang mga unang segundo ng video ay nagpakita ng madilim at basang kalsada ng Makati sa ilalim ng ulan. Nakita ng lahat ang anyo ni Nerissa habang dahan-dahang naglalakad sa tabi ng bangketa pagkatapos ng kanyang nakapapagod na trabaho sa butika. Saka dumaan ang isang itim na SUV. Sa isang iglap sinalubong nito si Nerissa nang walang prenong naganap, dahilan upang tumalsik ang kanyang katawan sa semento. Isang kolektibong singhap ng gulat ang dumaan sa buong bulwagan. Ang ilang mga kababaihan sa madla ay napahawak sa kanilang bibig, ngunit hindi doon nagtapos ang video. Huminto ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Bumukas ang pinto sa tapat ng manibela na kinauupuan ng driver at lumabas si Leandra na halatang nanginginig ang mga tuhod. Ngunit ang sunod na lumabas mula sa passenger seat ay si Roldan Villarreal. Malinaw ang kuha ng mataas na kalidad na kamera ni Mang Elpidio. Kitang-kita ang mukha ni Roldan habang hinahawakan ang balikat ni Leandra. Mabilis na lumapit sa likod ng SUV, tinagunal ang temporary plate number at itinulak si Leandra pabalik sa loob. Kasunod nito ang audio recorder mula sa dashcam ay narinig ng buong bulwagan. Ang boses ni Roldan ay umalingaw-ngaw sa mga speaker matigas at walang awa. Iwanan mo na siya riyan, Leandra. Pabilisin mo ang takbo, walang nakakita sa atin. Masisira ang kumpanya kapag nalaman nilang mandito tayo. Diyos ko! Bulong ng isang matandang miyembro ng Board of Directors. Sarili niyang asawa. Hinayaan niyang mamatay sa kalsada. Hindi pa man nakakarecover ang madla sa matinding pagkabigla, nagpalit ang screen. Sa pagkakataong ito, ipinakita ng screen ng mga certified bank documents mula sa Securities and Exchange Commission at sa bangko. Malinaw na nakasulat ang pangalan ni Roldan Villarreal na nag-transfer ng 500,000 piso ang perang nakalaan
para sa emergency surgery ni Nerissa patungo sa bank account ni Leandra Salcedo upang ipambayad sa paunang deposito ng isang marangyang kondo sa Bonifacio, Global City. Naging parang isang gubar na puno ng mababangis na hayop ang bulwagan. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang mag-unahan patungo sa harap ng entablado. Ang matatalas na flash ng mga kamera ay walang tigil na tumatama sa namumuting muka ni na Roldan at Leandra. Roldan, totoo ba ang nakita sa screen? Pinagkainteresan mo ba ang buhay at pera ng asawa mo? Sigaw ng isang reporter. Leandra, ikaw ba ang nagmaneho ng sasakyang nakasagasa kay Nerissa? Sunod-sunod na tanong ng media. Sa gilid ng bulwagan, nakatayo si Mang Elpidio habang hawak ang kanyang kupas na sombrero sa kanyang dibdib. Habang nakatingin siya sa screen at sa unti-unting paglitaw ng katotohanan, dalawang patak ng luha ng matinding kagalakan ang dahan-dahang gumulong sa kanyang mga kulubot na pisngi. Ang kanyang simpleng jeepney camera ay naging instrumento ng langit upang ibalik ang danggal ng batang itinuring niyang sariling anak. Nanginginig si Roldan habang pilit na humahawak sa desk ng mikropo. Ngunit ang kanyang lalamunan ay parang barado ng tuyong buhangin. Hindi totoo yan. Peke ang video na yan, sinisiraan niya lang kami. Peke humakbang si Ater Kalina Robles patungo sa entablado abang may hawak na isang opisyal na dokumento. Ang video na to ay dumaan sa forensic analysis ng National Bureau of Investigation at ang mga bank transaction na yan ay may opisyal na tatak ng bangko. Magpaliwanag kayo sa batas. Sa mismong sandaling iyon, ang tatlong pulis na nakatayo sa may pinto ay dahan-dahang humakbang patungo sa entablado hawak ang mga kulay pilak na posas na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng bulwagan. Hindi ako ang may kasalanan. Si Roldan, siya ang nag-utos sa akin na pabilisin ang takbo. Siya ang nag-alis ng plaka. Ang matinis na sigaw ni Leandra ay bumasag sa bulong ng madla habang tinuturo niya ang lamumutlang muka ni Roldan. Sa gitna ng takot na makulong tuluyan nang gumuho ang kanyang pag-arte bilang matapang na kabit. At ang pera para sa kondo, patuloy ni Leandra habang pilit na humihakbang palayo kay Roldan. Siya ang naglipat nun. Wala akong alam na nako na pera pala yun. Niloko niya ako. Niloko niyo ako mag-ina. Walang hiya kang babae ka. Ikaw ang umakit sa anak ko. Bulyaw ni Doña Celestina. Bago pa man makahakbang ang mga pulis, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Leandra mula sa nanginginig na kamay ng matanda. Ikaw ang sumira sa pamilya namin. Ikaw ang may kasalanan sa lahat. Sumama na po kayo sa amin ng matiwasay, ma'am sir. Seryosong pahayag ng pinuno ng mga pulis habang hinahawakan ang braso ni Leandra. Nang makita ang mga pulis na lumalapit na may hawak na posas, tuluyang nawala ng lakas si Roldan. Humakbang siya palapit sa wheelchair ni Nerissa, dahan-dahang lumuhod sa sahig, at pilit na hinawakan ang malamig na kamay ng kanyang asawa. Nerissa, mahal ko, pakiusap makinig ka sa akin? Panginginig ng boses ni Roldan habang tumutulo ang kanyang mga luha. Nagkamali ako. Naakit lang ako. Pinagsisisihan ko na ang lahat. Isipin mo ang 5 taon nating pagsasama. Di ba nangako tayo sa altar na walang iwanan? Pakiusap patawarin mo ako. Iuro mo ang kaso. Malamig na tiningnan ni Nerissa ang mukha ng lalaking minsang naging mundo niya. Dahan-dahan, ngunit may pinanlalakas inalis ni Nerissa ang kanyang kamay mula sa nanginginig na hawak ni Roldan. Roldan! Mahinang usal ni Nerissa, ang kanyang boses ay patag at walang kahit katiting na init. Nangako ako sa altar. Pero ikaw? Ikaw ang unang pumatay sa kasal natin nang iwan mo akong duguan sa kalsada. Wala ka ng asawa ngayon. Roldan Villarreal Leandra Salcedo, arestado kayo sa batas. Deklara ng pulis habang mabilis na idinidikit ang malamig na bakal ng posas sa kanilang mga kamay. Tumingin si Nerissa sa kabilang direksyon habang naririnig ang tunog ng pag-lock ng posas sa mga kamay ni Roldan. Ang lalaking ito na minsang pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay at pangarap ay tuluyan ng naging isang estranghero na walang anumang halaga sa kanyang puso. Nang makitang isinasama na ang kanyang nag-iisang anak tulo, yagnawala ang natitirang karangyaan kay Doña Celestina. Humakbang siya patungo sa harap ng wheelchair ni Nerissa,
Dahan-dahang bumagsak ang kanyang mga tuhod sa sahig at humagulgo sa harap ng babaeng dating tinatawag niyang hampas lupa. Nerissa, pakiusap, maawa ka sa anak ko. Hikbi ni Doña Celestina habang pilit na humahawak sa laylayan ng puting damit ng dalaga. Huwag mong hayaang mabulok sa kulungan ang nag-iisan kong anak. Pakiusap. Noong nakahiga ako sa dugo at dumi ng kalsada, pera at danggal ninyo ang pinili ninyo. Ang boses ni Nerissa ay hindi galit. Ito ay mahinhin-marahan. Ngunit bawat salita ay parang bahal na dumiin sa bunggo ni Doña Celestina. Dahan-dahang inalis ni Nerissa ang kanyang damit mula sa nanginginig na mga kamay ng matandang biyenan. Ngayong gabi, Doña Celestina, patuloy ni Nerissa habang nakatitig sa umiiyak na mukha ng matanda. Hayaan nating ang katotohanan ang mamili para sa inyo. Wala nang natirang lakas kay Doña Celestina para sumagot. Ang mukha ng matandang dating, may hawak ng paypay na ginto at may suot na mamahaling perlas, ay basa na ng luha, dumi at sukdulang kahihiyan. Sa harap ng mga miyembro ng Board of Directors ng kanyang mga kasamahan sa mataas na lipunan at ng milyon-milyong manonood na makakakita sa kanya sa balita bukas, tuluyan nang naglaho ang pangalang Villarreal na pilit niyang ipinagmamayabang. Ilabas na sila! Utos ng opisyal ng pulisya. Hinila ng mga pulis si Roldan at si Leandra patungo sa labasan. Habang naglalakad si Roldan, patuloy siyang sumisigaw ng pangalan ni Nerissa, nagmamakaawa at umiiyak na parang isang bata. Ngunit hindi na siya nilingon ng babaeng itinuring niyang walang kwenta. Sinalubong sila ng walang katapos ang flash ng mga kamera sa kahabaan ng hallway hanggang sa maisakay sa sasakyan ng pulis. Dahan-dahang tumayo si Doña Celestina mula sa sahig. Iniwan niya ang bulwagan nang nakatumo ang ulo, walang kasama at pasa ng matinding kahihiyan. Ang hiya ang pinakamabigat na parusa sa isang taong walang ibang inisip kundi ang panlabas na anyo ng karangyaan. Nang tuloy ang makaalis ang mga kontrabida, dahan-dahang gumuhit ang isang malalim na katahimikan sa malaking bulwagan. At pagkatapos nagsimulang pumalakpak ang isang nurse sa gilid, kasunod ang isa pang doktor hanggang sa ang buong bulwagan ay napuno ng malakas at mainit na palakpakan mula sa mga bisita, mga kawani ng ospital at maging ng ilang miyembro ng board na humanga sa katapangan ng dalaga. Ipinikit ni Nerissa ang kanyang mga mata habang dahan-dahang humihinga ng malalim. Naramdaman niya ang unti-unting pagluwag ng matinding bigat sa kanyang dibdib, isang bigat ng sakit pambabaliwala at takot na binuhat niya sa loob ng 5 taon ng nakalalasong kasal. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang malaya na siya. Tagumpay tayo ni Nerissa, mahinang bulong ni Ate Kalina habang lumalapit sa kanyang wheelchair, may hawak na isang manipis na folder. Salamat, Kalina. Hindi ko ito magagawa kung wala kayo. Sagot ni Nerissa habang minumulat ang kanyang mga mata na may panibagong liwanag. Inilabas ni Kalina ang 2 pirasong papel mula sa folder. Itong formal na kautusan mula sa korte na nagpapatigil sa lahat ng transaksyon sa mga bank account ni Roldan at ang opisyal na dokumento ng iyong diborsyo na may pirma na ng hukom. Isang huling lagda mo na lang, Nerissa, at tuluyan mo nang mababawi ang iyong buong kalayaan at ang kumpanya ng tatay mo. Tumingin si Nerissa sa ibabaw ng papel, hawak ang pen na inabot sa kanya ni Kalina. Ngunit habang inilalapat niya ang dulo ng pen sa papel, napansin niya ang isang detalye sa ilalim ng ulat ng audit ng kumpanya. Nakasama sa folder, isang lihim na paglilipat ng pondo na ginawa ni Roldan patungo sa isang banyagang account. 2 ngay bago ang aksidente, saan dinala ni Roldan ang natitirang yaman ng aking ama. Ito na ang huling pirma na mag-aalis sa'yo sa hawak ng pamilya Villarreal. Nakangiting, inabot ni Ate Kalina Robles ang gintong bullpen kay Nerissa. Sa ibabaw ng mesa sa loob ng pampribadong silid ng ospital, nakalatag ang pinal na dekreto ng diborsyo at ang kasunduan sa pagbawi sa 51% ng mga stocks ng Villarreal Transport. Sa isang mabilis at matatag na lagda tuluyan, nang pinuto ni Nerissa ang 5 taon ng dusa at kasinungalingan. Wala na ang apelidong Villarreal. Ibinalik niya ang kanyang tunay na pangalan, Nerissa Laksamana. Malaya ka na, Nerissa. Bulong ni Kalina na may bakas ng luha sa kanyang mga mata. Hindi, Kalina. Nagsisimula pa lang ako.
Tugon ni Nerissa habang nakatitig sa mga papel. Ang kondo na binili ni Roldan gamit ang pera ko sa BGC. Gusto kong ibenta mo agad yan. Ayokong may matira kahit katiting na dumi mula sa kanya sa buhay ko. Gagawin ko yan ngayon din, sagot ni Kalina. Saan mo gustong ilagay ang pera? Makukuha natin. Gusto kong itatag ang pundasyon ng pag-asa. Seryosong sabi ni Nerissa. Ang bawat piso mula sa pagbebenta ng kondo na yan ay gagamitin para bayaran ng hospital bills ng mga mahihirap na biktima ng hit and run dito sa Makati at Karatig Lunsod. Gusto kong mabuhay ang kabutihan ng tatay ko sa pamamagitan ng perang ninakaw nila. Isang linggo pagkatapos ng pirmahan, nakalabas na si Nerissa sa ospital. Bagamat may kaunting pilay pa sa kanyang binti, kaya na niya maglakad ng walang wheelchair. Ang unang ginawa niya ay bisitahin ang munting komunidad ng mga driver ng jeepney kung saan nakatira si Maang Elpidio. Sa ilalim ng init ng araw, iniabot ni Nerissa ang isang tseke kay Aling Marta. Isang mahirap na ina na ang anak ay nabangga rin kamakailan, ngunit walang pambayad sa ospital. Nanginginig ang mga kamay ng ina habang tinatanggap ang tulong. Diyos ko, Nerissa, napakalaking tulong nito para sa operasyon ng anak ko. Umiiyak na pasalamat ng ina habang niyayakap ang dalaga. Salamat. Salamat ng marami. Walang anuman po, Aling Marta. Ang kaligtasan ng anak ninyo ang pinakamahalaga, marahang bulong ni Nerissa habang hinahaplos ang likod ng ina. Ang pagtulong ngayon ay nagdala ng tunay na paghilom sa kanyang sariling mga sugat. Doon niya napatunayan na ang katarungan ay hindi lang tungkol sa pagpapakulong sa masama, kundi sa pagpapatuloy ng kabutihan. Pagkatapos noon, binayaran din ni Nerissa ang lahat ng utang sa jeep ni Mang Elpidio upang tuluyan na itong maging pagmamay-ari ng matanda ng walang anumang buwanang hulog. Kinahapunan, dinala ni Kalina si Nerissa sa pangunahing opisina ng Villarreal Transport. Sa unang pagkakataon, pumasok si Nerissa sa gusali bilang opisyal na may-ari at pinuno ng kumpanya. Dinaluhan niya ang kanyang sariling opisina ang dating silid ng kanyang namatay na ama na si Gregorio Lacsamana na matagal nang ginamit ni Roldan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang lumang kahoy na desk ng kanyang ama. Umupo siya sa upuan at binuksan ang pinakailalim na drawer gamit ang kulay gintong keycard na nahulog ng tauhan ni Doña Celestina nung gabi ng tangkang pagdukot sa kanya. Sa loob ng madilim na drawer, may nakalagay na isang kupas na puting sobre na may sulat kamay ng kanyang ama na nakalaan para sa kanya 10 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre at inilabas ang papel. Ngunit nang basahin niya ang unang linya, nanlamig ang kanyang buong katawan sa matinding gulat ni Risa, aking anak. Kapag binabasa mo ito, maaaring wala na ako sa mundong ito. Huwag mong pagkakatiwalaan ang pamilya Villarreal. Sila ang may kasalanan sa pagkamatay ng iyong ina. Salamat sa inyo, Nanay Rosa Kalina, Mang Elpidio. Kayo ang nagpatunay sa akin na hindi lahat ng pamilya ay galing sa iisang dugo. Nakangiting iniharap ni Nerissa ang kanyang tasa ng kape sa gitna ng maliit na mesa sa tapat ng bahay ni Mang Elpidio. Sa gabing yon, walang mamahaling pagkain o maranging dekorasyon, kundi mga simpleng plato ng pansit padesal at mainit na kape na pinagsasaluhan ng mga driver ng jeepney at mga kawani ng ospital. Nakatayo na si Nerissa ng buong tatag gamit ang kanyang sariling mga binti. Wala na ang wheelchair, wala na ang semento, at wala na ang tungkod. Walang anuman, Hija. Nakangiting sagot ni Nanay Rosa habang inaabot ang isa pang piraso ng tinapay. Karapat-papat ka sa kapayapaang meron ka ngayon. Habang masayang nag-uusap ang lahat, lumapit si Ate Kalina sa tabi ni Nerissa at marahang bumulong. May opisyal na balita na mula sa korte ni Risa. Sentensyadong makulong ng 12 taon si Roldan at 10 taon naman si Leandra ng walang piyansa dahil sa pagnanakaw, reckless imprudence at tangkang pagdukot sa'yo. Nakahinga ng malalim si Nerissa. At ang tungkol sa sulat ng tatay ko, Kalina May, nalaman ka ba tungkol sa aking ina? Tumango si Kalina na may seryosong mukha. Sinuri ko ang mga lumang record ng kumpanya, 10 taon na ang nakalilipas. Natuklasan ko na ang pamilya Villarreal ay lihim na nagnakaw ng pondo mula sa tatay mo na nakalaan sana para sa operasyon ng nanay mo sa cancer.
Dahil doon, hindi agad na ipagamot ang nanay mo at binawian ng buhay. Yon ang dahilan kung bakit nagkaroon ng malubhang stroke ang tatay mo bago siya namatay. Nanlamig ang puso ni Nerissa. Ngunit sa halip na mapuno ng bagong poot, tumingin siya sa langit na puno ng bituin. Ang katarungang ipinagkait sa kanyang mga magulang 10 taon na ang nakalilipas ay pormal na ring naisaka, tuparan na yung gabi. Ang pamilya Villarreal ay magbabayad sa likod ng rehas para sa lahat ng kanilang kasamaan. Pinapatawad ko na ang nakaraan, Kalina. Mahinang bulong ni Nerissa habang hawak ang lumang sulat na kanyang ama. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili kong kapayapaan. Gusto kong magsimula ng bagong buhay na walang daladalang bigat ng galit. Yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo, Nerissa. Nakangiting sagot ni Kalina. Binalikan ni Nerissa ang mesa at nakipagtawanan ng malakas sa mga driver habang kumakain ng pandesal na isinasawsaw sa kape. Ang bawat tunog ng kanilang tawanan ay nagdala ng tunay at malalim na paghilom sa kanyang kaluluwa. Doon niya naramdaman ang tunay ng kahulugan ng pamilya, hindi sa pamamagitan ng kasal o apelido, kundi sa pamamagitan ng katapatan at pagmamahal. Kinabukasan nakatoy si Nerissa sa harap ng malaking bintana ng kanyang bagong opisina bilang opisyal na CEO ng Laksamana Transport. Suot niya sa kanyang daliri ang isang simpleng singsing na pilak na binili niya para sa kanyang sarili. Isang simbolo ng kanyang bagong kalayaan at lakas ng loob. Habang sumisikat ang gintong liwanag ng araw sa ibabaw ng mga matataas na gusali ng Makati, naramdaman ni Nerissa ang isang panibagong lakas. Handa na siyang harapin ang bukas bitbit, ang pangalan ng kanyang ama at ang kanyang sariling danggal. Mula sa araw na ito, ang kumpanyang ito ay hindi na paghaharian ng kasakiman at kasinungalingan. Ang kita natin ay hindi na kailanman susumahin sa pamamagitan ng panggigipit sa ating mga kapwa at tauhan. Ang boses ni Nerissa ay umalingaw-ngaw sa loob ng marang, yang conference room ng Laksamana Transport Corporation. Nakatayo siya sa kabisera ng dambuhalang mahogany desk kung saan nakatutok sa kanya ang lahat ng miyembro ng Board of Directors at mga bagong mamumuhunan sa negosyo. Sa gitna ng mismong mesa marang, yang nakabantado sa kuwadro, ang larawan ng kanyang namatay na ama na si Gregorio Laksamana, ang tunay na haligi at pundasyon ng kumpanya na naisawalang bisa noong nakaraan. Ang bagong direksyon natin, patuloy ni Nerissa habang inilalapat ang kanyang mga palad sa mesa, ay nakatuon hindi lamang sa kita, kundi sa kaligtasan, proteksyon at dignidad ng bawat tauhan. Ang bawat driver ng jeepney at autobus, ang bawat mekaniko at ordinaryong kawani sa ating kumpanya ay tatanggap ng kumpletong medical insurance at sweldong sasapat para sa mga pangarap ng kanilang pamilya. Natahimik ang buong bulwagan ng pagpupulong. Kung noong araw ng pamamahala ni Roldan ay pawang pandarambong at pagtitipid sa kalusugan ng kawani ang nasa desisyon ngayon, ay isang lider atong nakasasalig sa malasyakit at matibay na paninindigan ang namayani. Isang matandang miyembro ng board na kasamahan dati ng ama ni Nerissa, ang marahang tumayo, nagpasalamat at taimtim na nagpugay sa kanyang katapangan at talim ng pananaw. Matapos ang mabunga at tagumpay na meeting, nilisan ni Nerissa ang silid pampulungan at lumabas patungo sa harapang bangketa ng kanilang corporate headquarters. Sa ilalim ng buwang liwanag ng umaga, binalot ng init at sariwang hangin ang kanyang nakataas na no. Tiningnan ni Nerissa ang kanyang kaliwang kamay. Sa palasingsingan nito, wala na ang mabigat madilaw at nakalasong singsing ng kasal nila ni Roldan. Sa halip, kumikinang doon ang isang simpleng singsing na pilak na siya mismong bumili para sa sarili mula sa unang bunga ng kanyang bagong simula. Isang pamana ng pagkaalam sa sarili na ang mga tanikala ng nakaraan ay tuluyan ng napigtas. Habang marangal na naglalakad sa kalsada ng Makati, ang mismong 7 kilometrang daan kung saan siya nakalipas na inabandona at iniwang nakabulagta upang masagasaan sa kadiliman ng gabi, napatingin siya sa dambuhalang salamin ng bintana sa gilid ng building. Sa refleksyon ng building, nakita niya ang isang ganap na bagong babae. Walang luha, walang mga hiwa at pasang, nagtitiyagang nakataguyod sa takot, at walang anuman pang pakiusap.
para mabigyan ng katulungang halaga ng mga taong hindi marunong magmahal. Napangiti siya ng marahan sa kanyang refleksyon sa salamin, isang ngiti ng malalim na kapayapaan at ganap na pagkakakilala sa sariling katatagan at dignidad. Bago niya lisanin ang kalsada upang tumungo sa opisina ng ospital, kung saan naglilinis at nanggamot ang pundasyon ng Pag-asa, isang grupo ng nasyonal na mamamahayag na mula sa radyo at telebisyon ang maingat at magagalang na kumilala sa kanya para sa isang pambansang panayam. Ma'am Nerissa? Tanong ng pangunahing reporter habang inilalapit ang mikropo nung nakabantay sa libu-libo niyang mga taga-suporta sa kapabayhang manonood. Bilang isang taong galing sa matinding trahedya, pagtataksil sa sariling tahanan at inabusong yog mag-asawa, ano po ang pinalamensahe na ibibigay ninyo para sa mga kababayhang Pilipina na sa panahong ito ay maaaring nakikinig samantalang pilit nagdurusa sa kamay ng isang marahas at nanggigipit na kasalanan? Humarap si Nerissa sa mikropono handa para bigkasin ang mga huling linyang dinala ng kanyang damdamin habang bukas isipan ng pumukaw sa panibagong simula ng bawat babaeng humahangad ng kalayaan at kapatawaran. Humarap si Nerissa sa mikropono ng mga mamamahayag at sa unang pagkakataon ang kanyang tinig ay narinig ng buong bansa, mahinahon buo at puno ng matalas na kalinga. Ang bawat sugat na dumaan sa ating katawan at puso. Barahang simula ni Nerissa habang nakangiti sa harap ng mga kamera. Ay hindi marka ng ating pagkatalo. Ito ay patunay na lumaban tayo, nagtiis tayo, at may kakayahan tayong bumangon muli. Sa lahat ng kababaihang nakikinig ngayon, na pilit ginigipit sa sarili nilang tahanan, huwag ninyong isuko ang inyong danggal. Ang inyong halaga ay hindi itinatakda ng mga taong hindi marunong magpahalaga sa inyo. May kapangyarihan kayong lumaya at magsimula muli. Lumipas ang mga buwan at ang mga balita tungkol sa pagkakakulong ni Roldan at Leandra ay dahan-dahang napalitan ng mga kwento ng tagumpay ng Laksamana Transport at ng Pundasyon ng Pag-asa. Ang pamilyang Villarreal na dating kinatatakutan at kinatitingalaan sa lipunan ay naging parang mga tuyong dahon na tinangay ng hangin ng katarungan. Sa isang tahimik na hapon, nakatayo si Nerissa sa tapat ng puntod ng kanyang mga magulang. May dala siyang mga sariwang bulaklak at nakasuot ng simpleng damit. Ang bawat hakbang niya sa berdeng damuhan ay magaan at walang anumang sakit. Sa harap ng lapida ng kanyang ama at ina, naramdaman ni Nerissa ang isang panibagong katahimikan. Nagpatawad na ba siya? Oo. Pinili ni Nerissa na patawarin ang nakaraan. Ang pagpapatawad na yon ay hindi nangangahulugang binubura niya ang kasamaan ni Roldan at Doña Celestina, kundi pinili niyang alisin ang mga ito sa kanyang isip at puso upang hindi na siya maging biktima ng kanilang lason. Ang katarungan ng batas ay nagpabilanggo sa kanilang mga katawan, ngunit ang pagpapatawad ang nagpalaya sa kaluluwa ni Nerissa. Nahanap ba niya ang tunay na kapayapaan o? Ang kapayapaang yon ay hindi nagmula sa karangyaan o sa pagkakaroon ng 51% ng kumpanya, kundi sa piling ng kanyang bagong pamilya kay Mang Elpidio na patuloy na bumibiyahe sa kalsada na may masayang puso kay Nanay Rosa, na patuloy na nagpapalaganap ng kalinga sa ospital at kay Kalina na nananatiling matapat na kaibigan. Ang bawat gabi ay hindi na puno ng luha at pangamba, kundi ng tahimik at payapang pagtulog. Anong aral ang naiwan para sa ating lahat? Ang pagiging matiisin ay may hangganan kapag ang dangal ng tao ay tinatapakan na ng walang awa. Ang tunay na pagmamahal ay hindi humihingi ng sukdulang sakripisyo ng sariling buhay at danggal. Ang bawat isa sa atin ay may karapatang mabuhay ng malaya protektado at may pagpapahalaga sa sarili. Hinalikan ni Nerissa ang lapida ng kanyang mga magulang at dahan-dahang naglakad patungo sa naghihintay na jeepney ni Mang Elpidio sa labas ng sementeryo. Habang sumasakay siya sa sasakyan, tumingin siya sa langit na unti-unting pinupuno ng kulay rosas at gintong liwanag ng lubog ng araw. Wala na ang gabi ng trahedya. Tapos na ang ulan ng Makati. Sa wakas ang bukas ay sa kanya na.